So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong bagong pautot itong mga Duterte Bobo supporter. So, ang sabi nila no, na meron daw pong ginawang impeachable offense itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay. So, alam ko naman na ito mga Duterte Bobo supporter ito, walang sasabihin tama ito. Pero ako, interesado akong malaman kung ano ba yung sinasabi nilang grounds na impeachable offense ni PBBM kasi at least malaman natin, malay nyo nga naman, merong ginawang pagkakamali ang presidente. So, di ba? Importante pong malaman natin yon. Yun nga lang, nung nakita ko po yung reklamo nila, ay kabulshitan. Sobrang laking kabulshitan po. So ito tingnan nyo to. So ito mga ka-Streetwise, no? Ito nakita ko to from SMNI News. So basahin lang natin So, ang sabi dito, okay. SMNI News, inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. SMNA talaga ito, no? SMNyak. Oo. Talagang Bongbong Marcos Jr. na lang talagang tawag nila, no? Tawagin nyo na lang kuting para mas maganda. Di ba? So sabi dito, ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas dahil para sa ating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. So, alam nyo kasi mga kababayan, kung mayroon talagang impeachable offense na ginawa ang presidente, mag-file kayo ng impeachment. Ganun lang naman yun. Hindi yung, di ba, hindi kung ano-ano pa yung sinasabi ninyo, mag-file kayo ng impeachment. Ang problema nga mga kababayan, kahit ako na hindi isang congressman, kahit ako na hindi isang abogado, di ba, naintindihan ko po, nakapalpakan po itong sinasabi nilang violation ni PBBM para po ipa-impeach. So, ito tingnan natin. So ito mga ka-Streetwise, no? So ito, panoorin natin itong nirereklamo ng kung sino mang taong ito. Sige, tingnan natin. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice." Wait lang mga kababayan. So ito sige, tangina talaga nito, tanga talaga to So puntahan po natin yung binabasa niya. May kopya ako niyan So ito po yun, di ba? Okay, Declaration of Principles and State. So yung binasa niya po is yung article, section 2. Okay. Sabi dito, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, amity with all nations. Okay. Una mga kababayan, sabi nung lalaki, kung sino man nagsasalita na yon, ang sabi niya, with all nations, kasama daw po yung China at Russia. Okay. So, ang point dito, bakit mo babanggitin yung China at Russia? Wala namang nakalagay dyan sa section 2. Di ba? Narinig nyo kanina, di ba? With China, with Russia. So, bakit ka nakafocus sa China at sa Russia? So, ngayon, kung sinasabi mo na ito ay with all nations, dapat with all nations. So, ngayon, ang sabi dito, the Philippines renounces war. So, ngayon, ang nirereklamo ngayon ng itong mga bobong dides, mga kababayan, nakikipaggera daw po si Presidente Bongbong Marcos. Teka lang, ayusin natin So ayun ang point mga kababayan. Okay. Kaya daw po ipapa-impeach si Presidente Bongbong Marcos dahil daw po meron daw pong paglabag dito po sa section 2. Okay. Ang problema, nakipaggera ba tayo? Sino ba yung mga taong gustong makipaggera? Mga DDS lang naman Kayo yung mga warmonger Una mga kababayan, mula nung 2022, mula po nung nag-enhance nga po itong EDCA, doon po sila nagsimula na magpakalat ng propaganda na magkakagera. So ngayon, 2 taon na mga buwakan ng ina kayo, nasan yung gerang sinasabi ninyo? May mga pronouncement ba si Presidente Bongbong Marcos na magkakagera? Lagi nga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, ayaw natin magkagera, ayaw natin makagulo. Pinaglalaban lang natin kung ano ang soberenyang meron tayo. Ngayon, kung pupunta kayo sa Senado or sa Kongreso para mag-file ng impeachment tapos ito lang yung sasabihin ninyo, putang na, baka tuktukan ko pa kayo. Baka aabangan ko kayo doon tapos babatukan ko kayo mga buwakan ng ina kayo.
Oh, continue natin ha. Kasi yung mga kababayan, ang isa sa ito clear natin. Ang isa sa mga sinasabi nilang violation ni PBBM nakikipagyera daw po ang presidente. Nakipagyera ba ang presidente? 'Di ba? Ang tagal nyo na sinasabi na magkakagera, hindi naman natutuloy. Mga tanga. Sige mga streetwise, tuloy natin tong video na to. Sige. Peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world. O, di ba? With China, with Russia. Oh. Mga pro-China kasi itong mga to eh. Justice, freedom, cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations. Section 8 of the above article under the sub-article is state policies. And I quote the Constitution directly. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. And finally, on section... Oh, so nasaan yung nuclear? May nuclear ba tayo? Tumanggap ba tayo ng nuclear weapons dito from other countries? Sabi ko sa inyo kung ito yung gagawin ninyong impeachment offense at i-file ninyo ito, magmumukha lang kayong tanga. Di i-file ninyo. Ganun lang yun. I-file ninyo, mga hayop kayo. Sige, continue. 25 of Article 18 on the transitory provisions. Ito, napakahalaga. After the expiration, hindi before. After the expiration in 1991, after 1991, ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops or facilities shall not be allowed in the Philippines. Okay, shall not be allowed. Shall not be allowed. So, babalikan natin yan ha. So, ang pinupunto niya dito yung EDCA. Yung EDCA. Ay, nako, sige. So, ang sinasabi niya dito, yung mga foreign bases, especially yung Amerika, is should not be allowed. Hindi pwede. Okay, sige, babalikan natin yan. Sige, tapusin lang natin to. Is an impeachable offense, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na kasi ang impeachable offense po yung lang pong okay na yan. So impeachable. Okay na yan. So ang gawin ninyo, kayong dalawa kayo. Ito si Laurel Cuba yung isa na yan. Pro-China yan eh. So yan, di ba? Puro kayo impeachable offense. So i-file ninyo yung kaso ninyo. Para maganda. Meron kayong karapatang i-file. At meron din kayong karapatan para batukan dahil dito sa kabobohan ninyo. So ngayon nasabi nila dito na impeachable offense daw po yung EDCA. Okay, mga bobo ba kayo? Kailan ba nagsimula ang EDCA? 2014. Okay, so para mas maganda, pakita ko sa inyo. So ito mga kay-streetwise, no? So una, hindi naman po military base ang EDCA. Pangalan pa lang intindihin nyo na. Enhanced Defense Corporation Agreement. Ito po ay defense corporation. Hindi ito military base tulad ng sinasabi nung bobong tao na yun kung sino man yun. Di ba? At ito mga kababayan, so doon pa lang mapalpak na. Kasi kung base po sa constitution natin ay bawal nga po yung mga military bases, especially from America. So kung magpapapasok po ng military bases si PBBM na hindi po dumadaan sa legislation, so impeachable offense talaga yon. Ang problema, hindi po kasi military base yung EDCA. Defense Corporation Agreement lang po ito, magkaiba po yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung i-file nyo to, magmumukha lang kayong tanga dito. Tapos kapag hindi naman inaprobahan, yung pag-file ninyo, kung sakali man ang sasabihin nyo na naman bias. Bias ang Kongreso. In the first place, yung pinaniniwalaan ninyong katangahan, katangahan talaga. At pangalawa mga kababayan, ito paano? EDCA, kailan ba nagsimula ang EDCA? EDCA nagsimula yan 2014. Pinirmahan po yan ni Pinoy. 2014. So sa tinagal-tagal mga kababayan ng EDCA sa Pilipinas, ngayon kayo magrereklamo? Nung panahon ni Duterte, hindi kayo nagreklamo? Samantalang noong 2019 mga kababayan ito nakalagay dito Lakayin natin Okay. Ito yung pinaka-importante dito. Kasi tatamaan dito si Digong, di ba? The implementation of EDCA forced delays during June 30 to 2022. Term of President Rodrigo Duterte, who repeatedly expressed his disdain from the United States. However,
On January 30, 2019, the United States and the Philippines officially activated the first major project under EDCA. Defense Secretary Delfin Lorenzana and U.S. Ambassador Xiong Kim led the ribbon-cutting ceremony of Human Assistance Disaster. Okay, gets nyo na. O ngayon, yung nirereklamo ninyong EDCA na yan na paglabag sa Constitution, 2019 nga po, ay nag-ribbon cutting pa nga po si Lorenzana. Bakit nung panahon na yun, hindi kayo nagreklamo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, basta Duterte supporter, mga bobo po yan eh. Maniniwala kayo dito sa mga pro-China na to? Actually, kakagising ko lang kanina, bigla kong napanood tong video na to. Nung napanood ko, ay ang tanga. Sabi ko, ang tanga. Ang tanga. So yan mga babae, no, sa mixing content lang po ito. No? So kayo po dyan, no? Anong masabi nyo nga po dito sa katangahang sinabi nga po ng mga pro-China, ng mga pro-Duterte? So dito po natin makikita na talaga yung political alignment at saka principles nga po talaga ng mga hayop na to is pro-China. At ang nakakapagtaka dito, galit daw sila sa komunista, pero 'di ba? Pabor sila sa Russia at saka sa China na komunista. 'Di ba? It doesn't make sense, napaka-conflicting at saka napaka-ironic. Well, yan na. So yan mga ka-streeters, no, yan po ang gusto ko makita pa sa comment section. So pa-comment lang po sa baba. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.